Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Martin. Taong 1968, Bicol. Martin, Diyos ko kang bata ka, ang daming palito ng posporo sa ilalim ng higaan mo. Ano bang ginawa mong bata ka? Nag-aadik ka ba? Wika ni Nanay Miding. Oh, yung bibig nyo na ya. Kapag talaga may nakarinig niyan, malalagot tayo eh. Matagal kasi akong inantok kagabi kaya nakatawaan ko lang yun. Yan lang. Hindi yung kung ano-anong iniisip nyo. Makukulong pa ako nang wala sa oras niyan eh. Baliw ka ba, posporo, pinaglalaroan mo? Kung yung tugko yung ulo mo, matatauhan ka kaya? Paano kung nasunog ang bahay? E di nga tayo. Hindi talaga nag-iisip to. Kapag naburyong ka, huwag kang maglaro ng apoy. Lokong batang to. Ay pasensya na ho kayo. Ang aga nyo akong hinanap, siguradong may uutos na naman kayo no? Ito makasabi ng na naman parang palagi kitang inuutosan. Pumunta ka sa bayan. Hanapin mo ang magaling mong lolo, hindi umuwi. Nababahala na ako eh. Alam mo naman na may demensya yon. Kapag napano ang lolo mo, baka tayo pa ang balikan ng kaluluwa ng lola mo. Mahal na mahal pa naman niya yon. Si Lolo na naman. O sige ho, ako na pong bahalang maghanap sa kanya. Yun lang po ba? Daanan mo rin si Mang Tonyo. Basta daanan mo lang. Alam niya na ang sadya mo kapag nakita ka. Tumango ang binata. Matapos maganda, binaybay ang daan patungo ng bayan. Pagdating pa lang, usap-usapan na ng mga tao ang nangyari kay Lolo Ruping. Tinuro ang kinalalagyan nito. Napahilamos na lamang ng muka dahil sa sitwasyon. Madumi. Umihi sa salawal. May putik sa muka. Naglaho ang amoy ng lambanog at lansa ng isda. Nako, Martin. Inumaga na ang lolo mo dito sa isdaan. Humiga ba naman sa planggana? Ayan ang inabot. Napakalansa. May tubig doon sa likod. Paliguan mo muna tapos gamitin mo na lang din tong tuwalya. Maraming salamat po, Aling Hilda. Pasensya na rin po kung nanggulo si Lolo dito. Hindi po kasi namin napansin na tumakas kagabi. Ano pong nasira, babayaran na lang po namin. Magkano po ba? Nako, makasabi parang ibang tao ka. Iho, nauunawaan ko ang sitwasyon ng lolo mo. Ganyan din naman ang mga magulang ko nung nabubuhay pa sila. Mahirap kasi. Nagmumukha silang bata. Walang ideya sa nangyayari. Wala sa wisyong pag-iisip Pero mabuti si Mang Ruping. Kahit papano bumabalik ang pag-iisip kapag usapang, ang ibig kong sabihin, kahit papano may pagkakataon na normal siya, hindi ba? Oo. Yun na lang din po ang inaasahan namin ni Nanay Sige po, iuwi ko na si Lolo. Pasensya na po uli sa nangyari Kahit hindi tinuloy ni Manang Hilda ang sinabi, alam na ng binata ang tinutukoy nito. Sa katunayan, manggagamot si Lolo Ruping. Sa kabila ng pagkakaroon ng demensya, nagagampanan pa rin ang tungkulin. Nang makaabot sa unahan, nagulat ng magsalita ang matanda. Tigil muna iho. Nakakapagod Sadali. Sino ka ba? Huwag mo ko lapitan. Hindi mo ba alam na may tinatangan ako dito? Isang pagkakamali mo, pwede kitang puksain. Wika ni Lolo Ruping. Mukha ba ako masamang elemento para puksain mo, Lolo? Ako po to, apo nyo, si Martin. Matindi po yung sikat ng araw Tara na po sa bahay, baka... Dumistansya si Martin nang itulak palayo. Dumampot ng sanga ang matanda at nagsimulang umusal ng orasyon. Dali-daling tinakpan ng bibig. Nangyari na ito noon, basta na lamang nagpakawala ng orasyon at may tinamaan. Mabuti na lamang naagapan. Lumayo rin ang binata matapos kagatin ng kamay. Sabing huwag mo kong lapitan
Isang lapit mo pa malilintikan ka. Sandali. Parang kilala kita. Ikaw ba yung... Ay, ikaw yung magnanakaw ng manok. Nasaan yung panabong ko? Isoli mo. Nako, naloko na. Ang bait kong tao tapos naging magnanakaw. Lolo, tama na po yan. Umuwi na tayo. Pati ako malilintikan kay nanay. Ang manok ko sabi eh. Isoli mo. Ang laki mong tao tapos umaasa ka sa nakaw para mabuhay. Magtrabaho ka para magkapera. Aray ko, sasakalin mo yata ako ah. Hindi nagpatinag si Martin. Pinasa ng matanda. Mabilis sa mga hakbang para makarating ng tahanan. Naroon na rin sa pintuan ang ina. May bitbit na pamalo. Magmula sa araw na umiral ang demensya ni Lolo Ruping, ito na ang nagsisilbing bata nilang mag-ina. Konsumisyon. Mapapalo na lamang ni Nanay Miding kapag nasagad ang inis. Papagalitan. Sermon sa kaliwat kanan. Pero dahil nga wala na sa matinong pag-iisip, balewala ang lahat ng ito. Kung minsan naging katuwaan na lang, lalong-lalo na kapag kung ano-anong pangalan ang sasabihin. Mariosep ang baho ng lolo mo, Martin. Eh, lumangoy ba yan sa tae? Diyos ko naman. Kung ikukulong makakatakas, kung itatali, kawawa. Ay, tulungan mo ko mag-isip anong gagawin natin dyan. Hayaan na lang po natin si Lolo Ruping. Nandito naman ako eh. Handa po akong sumundo dyan. Nga po pala, hindi ko nadaanan si Mang Tonyo. Babalikan ko po ba? Naku naman, Martin. Mahalaga yun eh. Talagang kinalimutan mo. Pabalikan mo dali. Kumaripas ng takbo ang binata. Hindi naman malayo ang bahay ni Mang Tonyo. Tanaw pa lang siya sa malayo. Kumakaway na ito. Pagpasok ng tahanan, nakahanda na sa lapag ang mga gamit. May bote pa ng langis. Para saan po pala mga tumanong? Bakit po may langis? Tanong ng binata. Sa pagkakaalam si Lolo Ruping ang gumagamit ng mga ito. Pero magmula noong umandar ang demensya, hindi na nakagamit. Naiba ang pamamaraan sa panggagamot dahil madalas nakakalimutan ang bote. Para yan sa nanay mo, nakiusap na gawin ko eh. Nagsumbong din siya na may umaaligid daw sa inyo. Wala ka bang napansin? Wika ni Mang Tonyo. Po, nasa bahay lang naman po ako pero wala naman ah. Ano po ba yung eksaktong sinabi ni Nanay Miding? Hindi sigurado pero sa tingin niya bagong aswang. Manggagamot ng yanggaw ang lolo mo. Hindi nakakapagtaka kung gano'n ang aaligid. Pero kinakailangan ko ang tulong mo rito, Martin. Wala na sa maayos na kalagayan ng matanda. Magkasuguran man, ikaw ang aako sa pagprotekta sa tahanan nyo. Lalo na sa nanay at lolo mo. Maasahan ba kita? Napabuntong hininga si Martin. Kung tutuusin, madali para sa kanya ang pinapagawa dahil tinuruan ni Lolo Ruping ng pamamaraan. Kaso nga lang, hindi mawari kung bakit nakaramdam ng takot ngayon. Wala pong problema, Manong. Ako pong bahala sa pamilya. Salamat din dito sa langis. Martin, bakit nanginginig ka? May problema ba? Natatakot ka? Iho, naniniwala ako sa kakayahan mo. Tinuruan ka ni Lolo Ruping. Ang gagawin mo na lang maniwala na kaya mo. Naintindihan mo ba ang sinabi ko? Opo, Manong. Bakit po pala ganito? Parang natatakot ako. Hindi naman to ang unang beses na may umaligid sa bahay. Nangyari na ito noon Hindi naman ako natakot. Dahil siguro magkaiba ang sitwasyon noon at ngayon. Dati, nasa tamang wisyo pa ang Lolo Ruping mo kahit papano. Kapag may susugod, siya ang haharap. Ngayon wala nang maaasahan kung hindi ikaw. Alam ko rin naman, natutuwid ang pag-iisip ng Lolo Ruping mo kapag nasa ganong sitwasyon. Ang akin lang, huwag tayong magpakampante. Malay natin hindi siya makabalik sa ulira tapos sinalakay na kayo. Iyo, huwag ka mag-alala. Kasama mo ako sa laban na ito. Naglagay ako ng palatandaan sa bakuran nyo. Kung sakali mang merong mapadpad, malalaman ko rin. Sasaklolo ko kagad.
At ikaw, kailangan alerto ka sa lahat ng oras. Nagkakaunawaan ba tayo? Tumango si Martin. Huminga ng malalim at saka binitbit ang mga bote ng langis. Habang naglalakad, kapansin-pansin ang sumusunod. Binilisan ng hakbang. Bumilis din ito. Binagala ng binata. Bumagal din ang sumusunod. Hindi nagtagal na abutan siya't sinugod. Dinala pa sa masukal na bahagi pero hindi nagpatalo si Martin. Hinampas ng bote sa ulo. Nang magbigay reaksyon matapos makaligo ng langis, napagtanto na hindi ito ordinaryo. Kagad binagsak at inusisa. Ang lakas ng loob mo ah. Kasali ka ba sa bagong aswang na umaaligid sa amin? Anong pakay nyo? Anong sadya nyo? Kagaya ng lolo mo, tapang-tapangan kayo. Hindi ubra sa akin ang ginagawa mo. Basagin man lahat ng bote, hindi mo ko mapapatay. Hindi sapat ang langis at bubog para itumba ang kagaya ko. Kapag nakita ka ng lolo mo ngayon, siya pa mismo magsasabi na huwag kang magpadalos-dalos. Malay mo, itong inatake mo ang papatay sa'yo. Hinigpitan ni Martin ang pagdiin ng braso sa leg nito. Sa kabila ng pagdurugo ng ulo, nakabalandra pa rin ang mapang-asar ng ngiti. Sa tingin mo ba hindi ko alam? Manong, wag mo akong mamalitin ha. Mukha lang ako musmos pero magugulat ka kapag iisa-isain ko nalalaman ko sa'yo. Ang kagaya mong tambaluslos, magkaroon lang ng malubang sugat, malapit sa puso at paarawan, pwede nang mamatay. Gusto mo subukan natin? Napalitan ng takot ang mapang-asar nitong muka. Nagpumiglas para makawala. Kung hindi lang dahil sa dumaan na magkakahoy, tatapusin na ni Martin ang nilalang. Wala pa kasing alam ang mga kapitbahay na katulad siya ni Lolo Ruping. Umiiwas lang sa posibleng isipin. At isa pa, mahilig ang mga ito sa pagpapakalat ng mga isyu na hindi naman totoo. Huminto pa ang magkakahoy. Tumingin ng masama. Dito nakatsyempo ang lalaki at tumakas. Kumalma na lamang si Martin. Inantay kung kailan lalakad ang magkakahoy. Huminto talaga ito sa tapat. Kunwaring nagpapahinga, subalit nakatingin sa kanya ang mga mata. Kipit balikat itong nilampasan. Saan ka ba nagsuot, Martin? Amoy aswang ka. Kulang pa ang langis. May nakainkwentro ka ba? Kung hindi lang nakialam tong si Mang Kulas, naturuan ko na sana ng leksyon yung nilalang na yun eh. Sinugod ako tapos sinundan. Mapupuksa ako sana pero umiksena ang magkakahoy. Kulang na lang isipin ko na magkasabwat sila eh. Sumakto talaga. Kung kailan ko tatapusin, doon siya sumulpot. Hinaan mo nga yung boses mo. Ano ka ba? Kapag narinig ka ng mga kapitbahay, magpapalaganap na naman ng ibang usapan niya. Tayo pang mapapasama eh. Ano ang sadya ng aswang? May sinabi ba? Nagbanta ba? Hindi naman po, inasar nga lang ako eh. Naku naman, sayang talaga oh. Kung hindi lang dahil sa Mang Kulas na yun, malamang nakatikim yung lalaki eh. Tama na sabi, Martin eh. Dalhin mo na lang ito sa lolo mo. Kanina pa yung nag-aantay. Ha? Eh ano yung nilolo ang langis? Nay, may hindi po ba kayo sinasabi? Daig mo pa ang babae kakaputak. Mabuti pa dalhin mo sa kwarto. Ikaw na ang umalam. Pagpasok ng silid na abutan ang dalawang tao. Si Lolo Ruping ang isa. Ang isa naman ay pasyente. Nakagapos at nagwawala. Lumikha ng ingay na parang asong ulol. Nanlilisik ang mga mata. Ang mga kukot-ngipin, hindi na makapag-intay na kumalmot at mangagat. Napabuga ng hininga ang binata. Hindi na rin nagtanong. May ideya na sa nagaganap. Maingat na inilapag ang mga bote ng langis. Saka lang tumingin ang matanda. Marami ang pamamaraan para alisin ang yanggaw sa tao. At isa rito ang pamamaraan ng matanda. Ang gamit kasi, bao at palito. Ang langis ay para sa huling hakbang.
Papaliguan ang pasyente habang binabasbasan. Ito kung matagumpay na makuha sa kaloob-looban nito ang sumpa. Matapos ihipan ng orasyon ng bao, dinin ito sa tiyan. Sinindihan ng 3 palito ng posporo. Walang pasabi na isinubo sa pasyente. Tuloy-tuloy ang pagsambit ng dasal. Bawat paglipas ng sandali, muling ididiin ng bao. Maya-maya pa nagsimula na ang epekto. Nagwala ang pasyente. Kung hindi nakatali, mababalian ng buto kakagalaw. Hindi lang simpleng kilos ang ginagawa. Liliyad, yung bang bigla ang galaw. Tipong tutunog ang buto. Kapag nagkataon, sinundan nito ng matinding paglalaway. Bumabaliktad na rin ang sikmura. Hindi naglaon naging itim ang laway. Animoy tubig kanal. Nanatiling kalmado si Lolo Ruping. Nagpatuloy sa pagsambit ng orasyon. Sa muling pagdiin ng bao, nawalan ng malay ang pasyente. Nang tanggalin ng bao, may laman ito na napakaliit na bato. Kasing liit ng munggo. Itinabi. Pinaliguan kagad ng langis ang pasyente at binasbasan. Kapag nagising ito, painumin nyo ng gamot. 1 patak ng langis sa 1 baso ng tubig. O iho, ikaw na naman. Hindi ba ninakaw mo yung manok ko? Nasaan ang panabong ko? Ay nako, ayos na sana eh. Ayos na, kala ko matino eh. Na ikaw na nga po muna dito. Baka mapatulang ko na yan eh. Tasa ng pasensya, parang hindi ka na nasanay. Puntahan mo si Mang Tonyo. Magpapatulong tayo sa pasyente. Walang pagkakakilanlan eh. Bigla na lang sumulpot dito tapos pumasok. Eh baka kabilang po yan sa bagong aswang na umaaligid sa atin. Hindi niyo po ba namukaan? Kilala ko ang amoy ng mga yon. Hindi kasama ang isang to. Puntahan mo na lang si Mang Tonyo para matapos sa tayo rito. Bilisan mo lang din dahil makakatakas na naman tong lolo mo. Hindi ko pa naman kaya yan. Kahit may diferensya, malakas pa rin. Hindi pa nakakarating sa tahanan ni Mang Tonyo. Nakasalubong niya na ito sa daan. May dalang gulok. Masama ang tingin. Mabilis ang hakbang. Hindi na nagtanong pa. Sumunod na sa kanya. Pinunta ng likod ng bahay kung saan naglibing ng pangontra. Nabasag ang maliit na bote ng langis. Ang ibig sabihin ay may pumasok. Pagdating ng bahay, tinitigang mabuti ang pasyente. Wala pa rin itong malay. Subalit sa tingin pa lang alam na ni Mang Tonyo ang pakay. Hindi ko lang maunawaan kung ano nga bang sadya ng bagong aswang sa bahay na ito. Miding nagkamali ka. Kabilang ito sa umaaligid dito sa tahanan nyo. Ginamot nyo pa, sana pinuksa nyo na lang. Wika ni Mang Tonyo. Nakagad namang sinalungat ni Lolo Ruping. Pareho kayong mali. Maaaring kabilang ang binata subalit hindi ito bukal sa kanyang kalooban. Napilitan lamang para isalba ang sariling buhay. Kayo ba? Kapag naipit sa sitwasyong panigurado, kakapit din kayo sa patalim. Ganyan ang nangyari ngayon sa binata. Huwag nating husgahan. May kanya-kanya tayong pinagdaraanan. Wika ni Lolo Ruping na ang tingin ay nasa malayo. Lolo Ruping, ginagalang ko ang opinyon nyo pero hindi tayo pwedeng maawa. Sinugod tayo ng binata, kabilang siya sa kalaban. Kailangan nating protektahan ang isa't isa. Walang puwang ang awa sa sitwasyong ito. Madalas, diyan nagtatagumpay ang kalaban. Nauunawaan ko ang sinasabi mo, Tonyo, pero hindi sagot ang kamatayan. Huwag kang padalos-dalos. Total, pinag-usapan na rin natin. Bakit hindi na lang pakinabangan ng binata sa halip na tapusin ang buhay? Nagkatinginan ang lahat. Kagad pinag-usapan ang balak na paggamit sa binata. Matapos itong bumalik sa ulirat, inalagaan, pinakain at binihisan. Isinailalim sa isang ritual kung saan susundin ang bawat iuutos. Sa orasyon naman ni Mang Tonyo, sa mga mata ng kasama nito, isa pa rin siyang aswang. Matapos masabihan ng gagawin, pinuntahan ang lungga na mga kasama. Habang nakikihalubilo ang binata, si Amon,
Tahimik na nakikinig si Mang Tonyo, Lolo Ruping at Martin. Nasa malayuan man, malinaw na napapakinggan ang bawat usapan. Manong, ngayon pa lang po ako nakakita ng sityo na puro yanggaw ang nakatira. Hindi ba alam na mga kapitbahay na may ganito sa lugar nila? Kung sa bagay, malayo na rin yung ibang kabayan pero imposible namang walang makakatuklas dito, hindi po ba? Wika ni Martin. Sigurado kong iniiwasan ang lugar na ito. Nakita mo naman na halos mabura ang daan dahil sa ligaw na't damot na laman. Indikasyon na wala ng taong dumaraan. Itong mga aswang naman, bihira lang umapak sa lupa. Kapag nasa ganap na nyo, kanya-kanyang lipad na. Ang tanong lang talaga dito, bakit nila kayo sinugod? Yan nga rin po ang tanong ko, Manong eh. Sa tingin niyo po ba may atraso kami? O nagkataon lang na kami ang punteriya nila? Alam mo iho, ang ganitong klase ng nilalang, hindi basta-basta aatake, lalo na kapag may karunungan ng tao. Bagong aswang, yanggaw, madaling puksain, walang laban kahit sa simpleng orasyon. Sigurado ako, may malalim na dahilan kung bakit nila kayo sinugod. Teka sandali, nasan si Lolo Ruping? Naalerto ang dalawa matapos mawala ang matanda. Kahit saan tumingin hindi na magilap. Maglilibot pa sana si Martin nang hilahay ni Mang Tonyo patago. Natunugan ng mga yanggaw. Nagkalat ang mga ito para alamin ang nangyayari. Maya-maya pa lumitaw si Lolo Ruping. Wala ito sa wisyo. Questionableng tinitigan ang mga aswang. Nilapitan pa. Sinuring mabuti ang mga muka. Kilala ko kayo ah. Hindi ako pwedeng magkamali. Kayo mga binatang lumapit sa akin noon. Hindi ba nakiusap pa kayo na turuan ko ng aral kaso umayaw ako dahil nga mga bata kayo eh? Naalala nyo ba? Alam nyo, mabuti pang tumuloy na tayo sa tahanan nyo. Mag-usap tayong lahat. Talaga ba, Ruping? Kung makipag-usap ka naman parang malapit tayo sa isa't isa, baka nakakalimutan mo. Magkaaway tayo ngayon. Huwag ka masyadong magpadala sa kondisyon mong demensya na paghahalataan ka may saltik. Naningkit ang mga mata ni Martin para aninagin ang nagsasalita. Walang iba kung hindi ang aswang na nakaengkwentro nung araw. Yan si Ray. Nakasalamuha yan dati ng lolo mo nung panahon na bagong yanggaw pa. Ngayon mukhang ganap na aswang na talaga at sa tingin ko, siya yata ang namamahala sa mga bagong yanggaw. Napapalibutan si Lolo. Hindi po ba tayo kikilos? Wala sa katinoan si Lolo Ruping. Baka mapana siya. Nakita niyo naman no, kating-kati ang reyna yan no, para patayin si Lolo. Teka sandali, huwag mong mamalitin ang lolo mo. Manood ka! Binalik ang pansin sa kaganapan. Patuloy ang sagutan sa pagitan ni Lolo Ruping at Ray. Naghahanda na rin ang mga yanggaw sa pag-atake. Sa kabila nito, nagmukamang ewan si Lolo Ruping dahil sa kalagayan. Hindi maiwasang mapangiti ni Martin habang nalingat sa usapan ng lahat. Palihim na nagkarga ng orasyon sa hangin. Maya-maya pa dahan-dahang umatras sa mga ito matapos mapansin ang epekto. Hindi nagtagal isa-isang bumagsak. Si Ray na lamang ang natira at si Amon na nasa hulihan. Tignan mo nga naman, hindi tayo nagkamali kay Amon. Marunong pumili ang lolo mo. Gumana ang plano. Habang nakikihalubilo si Amon sa mga kasamaan kanina, palimitong nagsagawa ng orasyon. May karga-kargang dasal na siyang ikinalat. Magmula sa oras na yun, dahan-dahang nilulusaw ang lakas. Kaya nang mag-orasyon muli si Lolo Ruping, hindi na nakapalag pa. Anak nan... Oy, ikaw, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Sugurin mo matandang to. Utos ni Ray kay Amon. Lumapit ang binata pero nang tumapat sa kinakatayuan, siya ang binuhusan ng langis.
Alisto si Ray. Ginamit ang kakayahan at dali-daling tumakas. Susundan sana ni Mang Tunyo pero pumigil si Lolo Ruping. Bagay na hindi maunawaan. Pagkakataon na natin yun, Lo. Papalampasin pa ba? Tapos na mga yanggaw. Yung tambalos-los na lang. Papatakasin pa talaga. Masyado kang nagmamadali, Tonyo. Hindi mo ba nauunawaan ang nangyayari? Hindi si Ray ang kalaban dito. Mabuti pa maganda na lamang tayo sa mas malaking laban. Hayaan mo muna siyang umuwi sa amo niya. Hayaan mong malaman nila ang kaganapan upang maalerto sila. Maging si Martin hindi sang-ayon sa naging pasya ng matanda. Katulad ni Mang Tonyo, nais niyang puksain na si Ray habang may pagkakataon pa. Pagkatapos ng kaganapan, umuwi ang lahat sa tahanan ni Lolo Ruping. Sakto ang pagdating. Muling umiral ang demensya. Hinayaan nila itong maglaro sa putik na parang bata. Sa bakuran lang naman, kaya kampanting hindi lalayo. Pwede po ba ako magsalita? Baka pwede kong umalis. Kailangan ko kasi magpakita sa pamilya ko para malaman nila na buhay pa ako. Wika ni Amon. Hindi ka naman namin pinapatahimik kaya magsalita ka lang. Ang tungkol dyan, hindi ako sigurado. Alam ni Ray na umanib ka sa amin kaya hindi ka pwede magpakita sa pamilya mo. Malay natin sumugod yon at madamay pa sila. Miding, baka pwede si Amon dito. Mga ilang araw lang hanggang sa matiyak nating ligtas siya. Wala namang problema dahil may bakanting kwarto dyan. May papakiusap lang ako, iho. Total, nandito ka na lang din. Baka pwedeng tulungan mo kami sa pagbabantay kay Lolo Ruping. Anak na, nasa na yon? Hindi magkanda-ugaga ang lahat sa paghahanap. May bakas ng paa sa daanan, subalit nawala na rin pagdating sa unahan. Kanya-kanya sa paggagilap. Naghiwalay ng direksyon para mapabilis. Kaso nalibot na lang ang lugar, maging ang bayan. Walang Lolo Ruping na namataan. Tumambay muna si Martin sa merkado. Gulong-gulo ang isipan. Walang ideya kung saan hahanapin ang matanda. Maya-maya pa, lumapit si Aling Hilda nang makita siya. Oh, Martin. Anong ginagawa mo rito ng ganitong oras? Pipili ka ba? Sarado ang mga tindahan. Hindi naman po. Inabutan lang ng madaling araw kakahanap kay Lolo Ruping. Nawawala na naman po siya eh. Hindi niyo po ba nakita? Nawala po bandang hapon eh. Nako, sinasabi ko na nga ba? Kahapon kasi dumaan siya. Humingi pa ng barya kasi mag-iinom daw. Pinigyan ko naman. Nagtungo sa tindahan, bumili ng lambanog. Tapos may lumapit na matanda. Patay sa usapan ng dalawa. Parang magkakilala, kaya hindi ako nag-isip ng masama. Yun siguro ang dahilan ng pagkawala. Matanda po? Anong muka? Nakilala niyo po ba? Sa nalalaman ko, taga-ayos ng sirang gamit. Nagbahay-bahay pa nga yun eh. Minsan ang dumaan sa amin. Hindi ko alam ang tunay na pangalan, pero tinatawag siyang Ambo. Subukan mong pumunta sa kabilang sityo. Makikita mo ang kubo na malapit sa kalsada. Yung kalahating nipa, kalahating sako ang bubong. Doon siya nakatira. Kagad pinuntahan ni Martin ang lugar. Bago tumuloy, inosalan muna ng sabulag ang sarili. Habang papalapit sa kubo, hindi nakaligtas sa pang-amoy ang samyu ng aswang. Ilang hakbang na lang sana, kaso biglang namatay ang ilaw. Naalerto na rin si Martin. Hindi nalalayong natunugan ng kalaban ang pagdating. Bumunot ng patalim. Dahan-dahang pumuslit. Hindi nakakandado ang pintuan kaya patuloy lang sa pagpasok. Kaso nga lang wala nang naabutan. Ang nakita ay bukas sa bintana sa likuran. Tanaw pa ang bakas ng dinaanan nito. Nilibot ang tahanan. Masyadong malinis.
Ang naroon na lamang ay kagamitan sa pagkukumpuni at mga sirasirang bagay. Bukod sa mga ito, wala nang kahinahinala. Hindi nagtagal sa lugar, pero bago umalis binuhusan ng langis ang buong bahay at iniwan ang 3 palito ng posporo. Magsisilbi itong sumpa. Habang binabaybay ang daan pauwi, sa wakas nahagilap din si Lolo Ruping. Nang tapikin ng balikat nito, napalundag sa gulat ang binata. Puno ng dugo. May karap na bangkay. Nang aninagi ng muka ito ay walang iba kung hindi si Ray. Dali-daling kinaladkad palayo ang matanda. Lo, kayo po ba ang gumawa nun? Anong nangyari? Bakit umabot sa patayan? Nagkaengkwentro ba kayo? Hindi ako pumatay sa binata. Nabutan ko lang siya nag-iingalo. Gusto ko sanang gamutin kaso huli na ang lahat. Kawawa siya. Nakiusap na sana mabuhay pa. Kung sino man ang gumawa nito sa kanya, pagbabayarin ko. Napailing si Martin. Sa itsura ng matanda, wala na naman ito sa wisyo. Nilinis ang dugong kumapit sa mga kamay. Nagmamadaling umuwi bago pa may makakita. Nagsunod-sunod ang pangyayari. Pagdating sa tahanan, wasak ang bahay. Wala si Nanay Miding. Wala din si Mang Tonyo o Amon. Sa kalagitnaan ng pag-aalala, isang figura ang naaninag sa kadiliman. Malinaw sa presensya nito ang banta. Kagad namang naalerto ang binata pero naagaw ang pansin nang tumakbo si Lolo Ruping. Ito ang inuna. Nagawang isang tabi ang kalaban. Hindi mawari ni Martin kung saan papunta. Takbo ng takbo. Sumunod na lamang sa matanda. Maya-maya pa nakarating sa tahanan ni Mang Tonyo. Sa gubat dumaan, kaya hindi naisip na doon ang tungo. Naroon sina Nanay Miding at Amon. Parehong nakahinga matapos makitang ligtas si Lolo Ruping. Nagbago din kagad ang ihip ng hangin nang simulan ang kwento sa mga naganap. Habang nag-iintay sa tahanan, sumugod ang mga yanggaw. Nagkaroon ng saglitang bakbakan. Wala namang napuruhan. Mababaw lang din ang atake ng mga ito na para bang nagpaparating ng banta. Sinimulan na rin ni Martin ang pagsasalaysay sa naging ganap. Lahat kuryoso kay Ambo at sa kamatayan ni Ray. Nabigyan din ng linaw matapos magsalita ni Amon. Kilala ko po si Ambo. Siya po minsan bumisita sa sityo. Kauri ni Ray. Sa pagkakaunawa ko nga po, siya ang pinagbula ng yanggaw. At kung pagbabatayan ng ugali nito, sigurado ko na siya ang pumatay kay Ray. Bakit niya papatayin? Tauhan niya yun. Baka naman may nakaengkwentro lang siya na mas malakas. Pwede din po yan pero mas matimbang ang sitwasyon kung sasabihin natin si Ambo ang pumaslang. Ilang buwan din po ako sa sityo eh. Kumbaga bago ko tuluyang sinakop ng sumpa ng yanggaw, kinuha na nila ako para unti-unting matutunan ang pamumuhay ng isang halimaw. Ganun po ang kalakaran nila eh. At sapat na ang panahon na yon para makilala ko ang ugali ni Ambo. Isang palpak. Buhay ang kabayaran. Ganun siya karahas. Sa puntong ito, nabawasan ang kalaban natin. Wala na si Ray, pero nariyan naman si Ambo. Nandito na tayo, pero hindi pa rin malinaw kung bakit sumusugod ang mga yon. Ano ba ang dahilan? Ano ang rason nila upang punteryahin tayo ng ganito kalala? Si Lolo lang po makakasagot niyan. Kaso nga lang mahihirapan tayo. Sa tahanan muna sila ni Mang Tonyo na nuluyan. Panay ang pag-uusap tungkol sa kaganapan. Naguguluhan kahit anong isip. Pinagtatagpi-tagpi ang kaganapan. Wala pa ring makuwang sagot. Nag-abang kung kailan babalik sa wisyo si Lolo Ruping pero sadyang mapanubok ang pagkakataon. Sa nakalipas na mga araw, lumala ng lumala ang demensya. Hindi lang yun, nagkakagulo pa dahil basta na lamang sumasambit ang orasyon. May pagkakataon pa na napuruhan si Martin
mabuti na lamang naagapan kagad. Sa pagdaan pa ng mga araw, unti-unting pumayapa ang takbo ng kaganapan. Wala nang banta ng yanggaw. Hindi na rin mahagilap si Ambo. Sa pagkakataong ito, naisip ni Martin na baka hanggang doon na lamang ang pananalakay ng kalaban. Sa kabilang banda, hindi magawang makampante ng ina. Huwag tayong magpakampante. Hindi pa nga natin alam ang dahilan kung bakit tayo sinasalakay. At isa ba, hindi ba kayo napapatanong kung bakit biglaan yata ang pagtahimik? Para sa akin questionable. Isipin nyo, nung una halos araw-araw kong sumalakay, makikita talaga na gusto tayong patayin lahat. Ngayon biglang ganito. Malay natin pinapalipas lang ang panahon. Kapag nakatsyempo sasalakay muli. Tama ang nanay mo, Martin. Nakakapanghinala ang biglang pagtahimik ng kalaban. Nakita mo naman kung gaano ito nagsisikap na paglaanan tayo ng oras. Ni hindi nga halos tumigil sa pag-atake. Swerte lang na nagawa natin ang paraan kaya natigil. Taasan pa natin ang pagiging alerto. Amon, magtiis ka lang muna. Hindi ka pa talaga pwedeng umuwi sa inyo. Iwasan lang natin na madamay ang iba pang inosente. Manang, baka pwede niyong pagbigyan yung hiling ko. Total, si Ambu na lang din ang natitirang kalaban. Bakit hindi na lang natin siya hanapin? Unahan po natin bago tayo maisahan. Hindi ang ganito, nag-aantay lang din tayo eh. Tama si Amon. Hindi tayo pwedeng magpakampante. Dapat may gagawin tayong aksyon. Isipin nyo, nag-aantay lang tayo rito tapos malay natin, nakapaligid na ang kalaba. Naudlot ang seryosong usapan nang kumalampag ang labas. Nang tignan, may hila-hilang walang malay si Lolo Ruping. 2 lalaki. Walang nakakilos dahil nagtataka. Sakalang manermon ang matanda. Aba, anong akala nyo dito palabas? Kung kayong palabasin ko sa tahanang yan, kumilos ka kayo. Buhatin nyo mga to para masimula ng panggagamot. Mga batang to, dinaig pa yung demensya ko sa pagtunganga. Kunot noong tumalima ang lahat. Dinala sa loob ang mga pasyente. Tumabi. Tahimik na pinapanood ang pamamaraan ni Lolo Ruping. 3 beses inihipan ng dasal. Ginuhitan pa ng simbolo ang noo gamit ang daliri. Binulungan ng orasyon ang bao at tinaob sa tiyan. Nagsinde ng 3 palito ng posporo at saka isinubo. Sinundan ng mahaba-habang orasyon. Sinakop ang paligid ng enerhiya mula sa ritual. Maya-maya pa, kanya-kanya sa pangingisay ang mga pasyente. Kakaiba ang reaksyon ngayon kumpara sa nagdaang gamutan. Bumubula pa ang bibig. Naisip ni Martin na baka matuluyan ang mga ito. Tumirik na kasi ang mga mata. Nanigas ang mga daliri. Kaya naisipang kumarga din ng orasyon. Pero nahinto nang mapansin ang paglingon ni Lolo Ruping. Huwag ka nang makialam. Alam ng lolo mo ang ginagawa niya. Hindi naman siya magre-ritual ng ganyan kung alam niyang hindi kakayanin ng pasyente. Wika ni Mang Tonyo. Tuloy-tuloy ang kaganapan hanggang sa tinapos si Lolo Ruping. Pagtanggal ng bago, naroon na ang bato na kinargahan ng sumpa. Kayong dalawa, ituloy ang panggagamot. May asikasuhin lang ako. Sinunod nila ang sinabi ni Lolo Ruping. Paglilinis na lamang na nagkalat na laway at natitirang bakas sa katawan ng ginawa. Pagkatapos nun, pinainom ng lunas at saka hinayaang magpahinga. Pumalit si Amon sa pagbabantay kaya nagkaroon ng pagkakataon na silipin si Lolo Ruping. Nagri-ritual ito sa labas. Napangiti naman ang binata dahil sa puntong ito. Parang wala na sa kondisyong demensya ang matanda. Napaka-normal kung titignan. Hindi mababanaag ang kalagayan. Ang bato na kinargahan ng sumpa, hindi natatapos ang bisa sa paglabas ito sa katawan. Kinakailangan pa itong puksain. Pwedeng sa pamamagitan ng pagbaon sa lupa o hindi kaya idaan sa mano-manong ritual na siyang ginagawa ni Lolo Ruping.
Kahit dito hindi pa rin nawawala ang bao at palito ng posporo. Pagkatapos, ibinaon ng bato. Patay na ito pero kailangan laliman para hindi madaling mahukay. Magdudulot pa rin ng lason sa sino mang makakadampot. Pwedeng mamatay o hindi kaya magtamo ng hindi maipaliwanag na kondisyon. Kamatayan din ang patutunguhan. Lolo, kahit papano sa ganitong kalagayan maaasahan pa rin kayo. Hindi naging hadlang ang pagkakaroon nyo ng demensya. Nga po pala, sa tingin nyo po, nasan kaya si Ambo? Pinag-uusapan namin kanina ang tungkol dito. Naudlot kasi dumating kayo dala mga yanggaw. Yun pala, saan nyo sila nahanap? Biktima sila ni Ambo. Nakasalubong ko. Humingi ng tulong. Kilala ko mga binatang yan. Minsan na nila akong hinatid nung naligaw ako eh. Mabubuting tao pero sinubok ng pagkakataon. Ligtas naman sila kaya wala ng problema. Paano nyo po nalaman na biktima ni Ambo? Nakita nyo po ba yun? Oo, nagkausap nga kami. Nagtatago siya kasi hindi na makabalik ng kubo. May sumira ng tahanan niya. Nakakaawa nga kasi kung saan-saan na lang natutulog eh. Nang titigan ni Martin ang matanda mata sa mata. Piniling sabayan. Sinamantala habang nakakasagot pa sa mga katanungan bago tuluyang lamunin ng demensya. Nasaan po ba si Ambo ngayon? Saan natin siya makikita kung sakali? Doon lang sa kakawyan. Basta maraming puno sa paligid. May mga bato. May nakatambak na sako sa tabi. Malapit lang din sa daan eh. Kaya nga nagkita kami kasi habang naglalakad ako, tinawag niya ako eh. Dali-daling pinaalam ni Martin sa mga kasama. Pinapasok muna si Lolo Ruping. Iniwan sa pangalaga ni Amon at Nanay Miding. Sigurado na ang binata kaya hindi nagdalawang isip na magbitbit na mga gamit. Gayon din si Mang Tonyo. Magkabilang bewang nakasugbit ang patalim at bote ng langis. Pagdating sa lugar na itinuro ni Lolo Ruping, naaktuhan si Ambo na nag-aabang ng biktima. Pinagbasdan muna nila ang galaw. Habang papalapit ang humaharurot na motorsiklo, naganda ito sa pag-atake. Pero naudlot ng magpakawala ng orasyon si Mang Tonyo. Sinuri ang paligid hanggang sa natanaw sila. Sa puntong yon hindi tumakbo ang matanda. Malakas ang loob na humarap. Kumusta ho, Manong? Siguro naman kilala nyo na kami. O magpapakilala pa ba? Kilalang kilala, binata. Ikaw ang sumugod sa bahay ko. Nagkalat ng langis at nag-iwan ng sumpa. Hindi tuloy ako makapasok. Nakakahilo. Ito naman kasama mo. Hindi ako sigurado pero masyadong mayabang. Sa tindig pa lang oh. Anong maitutulong ko sa inyo? Nakita niyo naman na nasa kalagitnaan ako ng operasyon. Hindi ka naman siguro mangmang para walang maunawaan, hindi ho ba? Huwag na magmaang-maangan. Alam mo sa iyong sarili na ikaw ang sadya namin. Ganun ba? Nandito kayo para kay Ruping, tama. Ay naku, kung alam nyo lang kung gaano kahambog ang matandang yun. Sa sobrang yabang, kinarma tuloy. Nagdurusa sa sakit na demensya. Pero hanga pa rin ako dahil kahit papano, may naaalala pa rin siya. Magkalinawan nga tayo, Manong. Anong dahilan mo para gambalain ang pamilya ni Lolo Ruping? Sa pagbumuka mo, parang ikaw naman ang may atraso sa kanila. Tama ka. Ako nga ang may atraso kay Ruping. Mang Tonyo, hindi na ako makapagpigil. Patayin na natin yan. Sino ba nagsabing magpigil ka? Sige, tapusin mo na yan. Ang kapal ng mukha niyan. Sabay na sumugod si Martin at Mang Tonyo. Nagpalit ng anyo si Ambo upang matapatan ang atake. Masyadong mabilis. Isang tingin na sa likuran na. Walang tigil sa pangalmot. Sumasaglit din ang pananakal at kagat. Hindi lang yun. Kapag nakakapit kakalad ka rin sa masukal at doon itotodo ang atake. Kaso nga lang, daig ng isa ang dalawa. Matapos pagtulungan, nakahandusay na lamang ito sa tabi.
Nagdala pa ako ng bawat palito ng posporo. Akala ko kasi mahirap kalabanin ang hayop na to. Tignan mo, ang dali lang. Wala pang ilang minuto, bagsak na. Ganito ba talaga kapag mababang uri, Mang Tonyo? Manong? Nasaan ka, Manong? Naalerto ang binata nang marinig ang sigaw mula sa kung saan. Sinundan. Ang naabutan na lang ay gulok na puno ng dugo. Maya-maya pa tumilapon ang binata matapos mabangga. Napaigtad pa ng may bumagsak. Pagtingin nangingisay si Mang Tonyo. Dadaluhan na sana ng muling lumitaw ang nilalang. Binangga siya at muling tumilapon. Hindi pa nakakilos. Dumagan na ang aswang. Kaliwat kanan ang pagkalmot sa kanya. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Martin dahil sa puntong ito. Tumalab ang atake ng nilalang. Ang sabulag at orasyon ay nawasak. Pilit inabot ang bayong na pinaglagyan ng bawat palito, kaso nga lang hindi napagbigyan. Wala nang laban ang binata. Nagpatianod na lamang sa ginagawa ng aswang. Subalit sumakto din ang dating ni Lolo Ruping. Para itong malaking tao na pasimpleng binalibag ang kalaban. Bago ito hinarap, nilapatan ng orasyon si Martin at Mang Tonyo para makaligtas sa bingit ng kamatayan. Nakalimutan mo yata na paminsan-minsan dumadalaw ang katinuan ko. At kapag nangyari, ikaw ang unang sumasagi sa isip ko. Kumusta, Ambo? Parang kailan lang nung nagtuos tayo ah. Hawak ko pa sa bisig ang nag-iisa kong anak noon. Tapos ito tayo ngayon matatanda na. Naaalala mo pa ba ang ginawa mo? Pinalampas ko sana dahil ligtas naman ang anak ko. Kaso ikaw itong naghukay ng libingan mo. Sige, total, magkarap na tayo. Patayan kung patayan. Bigyan mo ko ng magandang laban para walang pagsisisi kung pareho tayong mamamatay. Kumilos ang aswang. Tumakbo pasugod. Pero isang sambit ng orasyon ni Lolo Ruping nanigas sa kinakatayuan para na lamang itong tuod. Nagbago na pala ang isip ko. Ang dami mong naperwisyo eh. Huwag ka na lang lumaban. Matapos bulungan ng bao, nagsindi ng 3 palito at isinilid dito. Sinaklob sa mukha ng aswang. Inihipan ng dasal. Hindi nagtagal umusok ang bao. Sumigaw ng sumigaw. Pero wala nang magawa nang mabiyak ang ulo. Dumanak ang dugo. Patay ang nilalang. Lumipas ang ilang sandali. Lumapit si Martin kay Lolo Ruping na nakatayo habang nakatitig sa bangkay. Kakausapin na sana ito. Nang biglang, Patay? Hey, bakit may patay? Bakit may patay? Tulog! May patay dito! tinakpan ni Martin ang bibig nito bago makaagaw ng atensyon. Iuwi mo na si Lolo Ruping. Inaatake na naman ang kondisyon niya. Ako nang bahala dito. Siguraduhin mong tatahimik siya. Kapag merong nakarinig na may pinatay tayo rito, tayo pang mananagot. Ligtas na nakabalik ng tahanan. Bigla na namang bumalik sa wisyo ang matanda nang makita ang kalagayan ni Martin. Sugatan, kaya dali-daling ginamot. Yun din ang ginawa kay Mang Tonyo nang makauwi ito. Pagkatapos, balik na naman sa kondisyon ng matanda. Maswerte kayo. Natulungan kayo ni Lolo Ruping. Wika ni Nanay Miding. Sa ngayon wala na tayong kalaban. Matatahimik na ang buhay natin. Maraming salamat sa pagsama mo, Amon. Ngayon pwede ka nang umuwi. Kinausap ni Martin ang ina. May nais kumpirmahin. Nay, may nasabi si Lolo kanina habang kaharap niya si Ambo eh. May nangyari po sa inyo nung sanggol pa lang kayo? Oo, ang sabi ni Lolo Ruping, nakuha ko ang peklat na ito sa kalmot ng aswang. Namatay si nanay habang pinapanganak ako. Sumaktong may nakaengkwentro pang aswang. Natatakot nga si Lolo Ruping eh. Akala niya mamamatay ako. Isipin mo ha, bagong silang tapos kinalmot ng aswang. Mabuti na lang mahusay talaga ang lolo mo. Naging malinaw sa binata ang dahilan ng alitan. Ang engkwentro nung sanggol pa lang ang ina.
ang siyang ugat ng pangyayari ngayon. Hindi may tagong inis. Si Ambu na nga itong may atraso. Siya pa ang may ganang sumugod muli. Naintindihan din ni Martin. Saka lamang naglakas ang loob itong si Ambu nang mabalita ang nagdurusa sa demensya ang matanda. Akala siguro may isaan si Lolo. Kahit may sakit yan, mapapatay ka pa rin yan. Matapos ang kaganapan, balik normal ang buhay ng lahat. Buhos ang atensyon ng mag-ina sa pag-aalaga kay Lolo Ruping. Sa paglipas ng panahon, lumala ng lumala ang kalagayan. Hindi naglaon tuluyang namayapa. Wala ring pagkakataon si Martin na ipagpatuloy ang natutunan mula sa Yumao. Nabigyan ng oportunidad na makapagtrabaho sa abroad. Para makaraos sa buhay, lumipad sa ibang bansa. Itinoon na lamang atensyon sa pagtatrabaho. Subalit hindi nangangahulugan na nakalimutan ng karunungan. Kapag nakakauwi ng bansa, sinusubok ang kakayahan. Sumasama kay Mang Tunyo para manggamot. Ang pamamaraan niya, batay sa pinamana ni Lolo Ruping. Ang paggamit ng bao at 3 palito ng posporo. Patotoo sa Marahuyo Bracelets. Balik sumpa o rebuelta sa mga mangkukulam, mambabarang o sa mga taong nagbibigay ng negatibong enerhiya. Maayos na pagtulog sa gabi, na wala na yung mga panggagambala, yung mga bangungot, yung mga pangangati. Ilan lang yan sa mga patotoo ng Marahuyo Bracelet natin mga kabayan. Ito ay depende sa espiritual, kontra kulam, barang, tigalpo, palipadhangin, usog, o kahit anong masamang uri ng sumpa. Nandyan din yung tinatawag nating rebuelta or sumbalik. Kung ano man yung sumpa na ibinigay sa inyo, ibabalik sa taong nagbigay. Marami ng patotoo ang Marahuyo, kitang-kita naman sa reviews natin kabayan. Kung interesado ka sa gamit na ito, kung nangangailangan ka ng kontra sa lahat ng sumpa at negative energy sa 2026, ito na ang tamang pagkakataon para kumuha. Kung interesado ka, i-visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise.